Kala ko kasabay yung but good thing na postpone lahat. So, we're now on our August. Sabi nila ghost month, but I don't think ghost month. Naniniwala ba kayong ghost month ng client? Hindi naman ata. Hindi Nasa naman. mindset lang natin. Totoo ba yon? Sino dito wala pang client? Pa-type ng zero yung walang client. So, kasi today, ang lesson natin for today is si Reyes from Bicol, one of the active members of community. Nakikita ko siyang sumasagot. So, nakita ko Ay, siyang sumasagot. Hindi pwedeng kaladkarin ko siyang magturo sa inyo kasi I think she could give value today. And one of her topic is onboarding. Napaka-importante nitong onboarding. Why? Because mostly sa freelancing, madalas walang magtuturo sa inyo on the spot. Madalas mag-isa lang kayo pag na-hire. Most likely kaya nagre-resign yung iba nang ghosting na kasi wala nagturo ano yung gagawin on their first day. Tama ba? So okay, without further ado, I'll give the floor to Race and take it away. ayan. Thank you po so much, Miss Yan Yan. So, hello po everyone. Good evening. Ako po si Reyes. Magpapakilala po ako further later. Pero yun, thank you po, Miss Yan Yan, sa pag-invite sa akin today. Actually, hindi ko alam kung matutuloy ito kasi sabi ko sa inyo, I was very busy this past few weeks because I was trying to close clients. Tapos medyo na-confirm lang yung ano ko, 2 weeks ago, 3 weeks ago. So yan po. Yun po yung topic natin today is client onboarding. Let me just share my screen. Pwede po ba ako mag-share? Ayun. Wait lang po. Medyo kinakabahan ako kasi first time ko na may medyo ganito kadami. Ganito kadami na kausap. So bear with me. Nanlalamig pa ako. Nanlalamig pa ako today. Ayan. So kita naman po yung screen ko. And client onboarding, setting up for compliant and purpose-driven bookkeeping. So, it's a good thing na nandito po kayo sa webinar na to today before kasi ang dami atang wala pang client. So, good thing na nakikita nyo to ngayon before pa kayo magkaroon ng client para by the time na meron na kayong client, alam nyo na kung anong gagawin. So, kunyari, hi, you got hired. So, ang daming nagtatanong, sabi sa akin ni Miss Yan, kasi tinatanong ko siya kung ano yung possible na topics na pwede kong i-share aside from my experience. So yan, ito yung naisip namin. Kung ano yung mga next steps kapag nasabi ni client na hired ka na, ganyan. So, practical framework for onboarding your first Australian bookkeeping client. So before po tayo mag-proceed sa pinaka-main topic natin for today, um, magpapakilala din po muna ako. So, something about me. Ayan. Kung ano po yung naging journey ko. Again po, I'm Racy Ann Menyolas. I'm from Bicol. I've spent the last decade or so learning. Actually, it's been 11 years and 3 months na. Ganun na po ako katagal. Ito na po talaga yung ginagawa ko ever since graduate po ako. So yan, medyo matagal na. Sabi nga nung isang client, parang ang aga mo sa ano yan, sa remote accounting industry. Sabi ko, it just kind of happened. Kasi pag nagtry akong mag-apply sa a lot of local companies right after graduation. Nag-apply ako ng Mega World, nag-apply ako sa Toshiba. Tapos nagkataon, siguro it's just God na ito na siguro yung wini-will niya na makapasok ako dun sa accounting AU client, AU company. So yan, spent the last decade or so learning, often the hard way. Yun nga po yung na-share ko kanina na umiiyak at some point, may point na sobrang stress po, umiiyak po ako. But still, meron pa rin tayong learnings na nakukuha doon sa mga mistakes, lahat ng pinagdaanan. So yan, what it takes to support Australian businesses. Kasi it's very different po sa local. Kahit masabihin wala akong experience with local kasi totally po talaga ever since Australian na po talaga yung hawak ko. So yan, lahat ng experiences natin somehow natuto po tayo on how to support Australian businesses well. So yan, I might not have all of the answers for you kasi hindi ko naman po talaga tawag nito, hindi ko naman po talaga matatawag yung sarili ko na expert, but still, since ang dami po dito walang experience, ma-share ko man lamang yung journey ko sa inyo and kung ano yung mga ginagawa ko din dito sa industry na to.
So yun, I picked up a few lessons along the way. So I hope makahelp din po yun sa inyo. If meron po kayong questions, please feel free to type. Baka balikan ko po siya later. Kasi hindi ko mahanap yung ano yan. Wait lang po ah. Hindi ko mahanap yung comments. Bakit kaya? So Sige, later na lang po siguro. I'll read it for you na lang later. I-park natin later. Opo, hindi ko talaga siya makita. So yan, continuing. Or pwede na lang po kayong mag-speak up if meron po kayong questions. Pero later na rin lang po. So yan. Yes po. Ano yun? Ayun. So, professional snapshot, as I've said po, 11 years na po akong nagsusupport sa Australian businesses in bookkeeping, payroll, business activity statements. Halos lahat po ng compliance na top ko na throughout my career. Yung career path ko po is from bookkeeper. So, nag-start po talaga ako sa pinaka-entry level, data entry, accounts assistant, bookkeeper. And ngayon po, ang ano po natin is finance manager na. Yan, sa awa ng Diyos, finance manager na po tayo. Supporting mostly Australian businesses, bookkeeping, tax, and advisory. Kung tatanungin niyo po ako kung may lisensya po ba ako, feeling ko maraming curious kung baka CPA to si ma'am, finance manager, na hindi po ako, non-CPA po ako. Hindi po ako graduate ng BSA. Ang ano ko po is, ang diplomang hawak ko is Computer Management and Accountancy sa Ateneo Dinaga. Yan, marami kasing nagtatanong sa akin kung CPA ba ako or hindi. So possible po na makahold ng ganyang title even non-CPA po. Yan. Ang hawak ko lang po ngayon is 0 certificates. Though, to be honest po, itong 0 certificates, 2022 ko na ata siya nakuha. So 7 years na ako sa industry nung nakuha ko siya. So, yan. Mas better na meron po kayo nito if newbies. So I have L1 and L2, working on L3 kasi bago siya. Payroll specialists, yan kung ano kayo, kung gusto nyong malaman kung paano makuha yung payroll certification sa 0 and migration specialist certification sa 0, pwede nyo po akong tanungin later. Yan. Discuss natin. Tapos ngayon po, owner and principal bookkeeper ng Resync Advisory or Resync Virtual Assistant Services. So may sarili na rin po tayong set of clients na inaasikaso. Hindi pa naman po tayo agency level, gaya nila Miss Yan. Pero we need to start something, ganyan. We need to start small. Yun po. My clients, it spanned from retail, early childhood education. Yun po talaga yung matagalan ako. Early childhood education, tradies, and professional services po. So yan, magpo-proceed lang ako. Yung career journey ko din po. Para alam nyo din kung paano po progress kung baga yung ano ko, hindi ako agad-agad parang up there agad-agad. Yan. Ito rin po yung mga pinagdaanan ko. As mentioned po kanina, nag-start po ako accounting assistant, bookkeeper. Nag-start lang ako sa mag-bank recon, mag-enter ng bills, receipts sa MYOB. MYOB po yung main na ano ko. This is right after graduation. So, kung meron pong curious kung meron ba akong experience before I started working as a remote bookkeeper for AO clients? Totally wala po. Ang hawak ko lang is diploma. So kung meron pa rin mga fresh grad po dyan tayo ng mga community members, yan, kailangan lang po talagang mag-apply. Lakas loob lang. Medyo ang baon ko lang ng diploma and my mouth. Madaldal po talaga kasi tayo. So yan, we closed that job and I stayed there for like a year and a half. Between 2016 to 2017 po, na-refer ako ng isang dati kong ka-work sa US client. Pero yun po is mostly EA. EA po yung ano. And during that time, hindi ko pa nga po alam talaga kung ano yung gusto ko. So, I was trying a lot of things during that time. Then, na-realize ko, sabi ko, this is really not for me. So, yun. Gusto ko talaga maging bookkeeper. So, I went back. When I resigned sa job na yon, nag-apply po ako sa EMAPTA. Ito pong Precious Cargo Education. Yan po yung client ko. 6 years I was with them as their bookkeeper. Same lang yung ginagawa ko dito. But during this time, ito naman nagdagdag, kumbaga lumevel up yung task ko.
gumagawa ako ng forecast and budget aside from the usual day-to-day na bank recon, AP, AR, payroll. I was doing payroll too as a bookkeeper. Then, yon, nag-start ng, that time, hindi ko pa naman iniisip na grabe pala yung impact eventually na marunong akong gumawa ng forecast. I was directly working with the directors and finance manager, ganyan. Akala ko, wala lang, just a normal thing to do ng isang bookkeeper. And then, in 2022 po, ito, ano to, anong tawag nito? Hindi ko siya ine-expect, very unexpected. Naisip ko lang na mag-optimize po ng JobStreet profile ko. Hindi ako actively looking or anything. I optimized my JobStreet profile. And after a few days, may tumatawag na po sa akin, Manila Recruitment. So, very important po for me kung actively looking po kayo, dapat optimize po. Yung sinasabi ni Miss Yan na LinkedIn, yung iba pang mga online platform like JobStreet, ganyan, make sure po na optimized yan. Kasi eventually, may mga recruiter na makakakita ng mga profile, baka interested sa nyo, and eventually, i-call kayo. So, ganun po yung nangyari sa akin. Sabi ng recruiter, it looks like your profile is matching naman with what this client is looking, which is yung tax firm nga po. That's based in Melbourne. So, I was, at the same time na bookkeeper po ako sa Precious Cargo, nag-freelance accountant po ako, tax accountant. Freelance junior tax accountant for a tax firm based in Melbourne. Pero after 3 months po, hindi ko alam kung ano nakita sa akin ni client. Probably kasi madaldal ako and I do like in such a short span of time, mas tiwala sa akin yung mga client makipag-usap kaysa dun sa mga ibang accountant. So what they did is they promoted me to accounting manager. Yun, in such a short period of time. So I was with them for more than 2 years. For 2 years. Unfortunately, I had to step down sa sa role ko na yun kasi it's very demanding. Yun nga po yung sabi ko kanina. Umiiyak talaga. Ito po yung tax na sinasabi ko. Tax ni client, hindi yung tax ko. Very demanding po siya. Yung workload. Actually, yung work is fine. It's just that minsan yung may mga ka-work tayo and probably yung na rin, language barrier. Kasi yung ibang staff ko is not only here in the Philippines, may staff din po ako sa ibang bansa. Ako yung sa kanila and I have non-CPAs, CPAs na mga staff. So yan, it's overwhelming for me. Yun, I had to step down because my first child needed to go to therapy. So inasikaso ko muna, of course. I'm a mom of two po. So yan, kailangan ko pong mag-step down to prioritize my kid. Pero yun, hinahanap ko pa rin kasi yung hustle. And kahit hindi naman ako, actually, to be honest, kahit hindi na ako mag-work, buhay ako ng asawa ko. Pero I really wanted that, parang nasanay yung sarili ko na mag-work. So sabi ko, sige, while I was, naghahatid-hatid ako sa, hanap na lang ako ng parang freelance na work. Yung hindi na full-time, hindi ako masistress, and still bookkeeping. So eventually, I landed a job. Yan pong senior bookkeeper, Catalyze Consulting. Sa iba parang it would look like na nag-downgrade ako, pero hindi pa din. Parang ibang level siya. BAS agent po si Catalyze Consulting, BAS agent firm. I was working with them and mas na-expose po ako sa mas maraming industries. Not for profit. Actually sa na-expose na din ako, pero yun, mas level up siya. Si senior bookkeeper. Yan. Si anak ko, natapos siyang mag-therapy for like 6 months. Nag 6 months lang siyang therapy. Thankfully, okay na siya. And yun, tuloy-tuloy na akong mag-work. As a senior bookkeeper, naging full-time na ako eventually. But then, dumating sa point na sila client, same as what happened with being an account manager, mas tiwala na po sa akin yung mga kliyente. Halos hindi na nila hanapin yung boss ko. Sabi nila, it's okay if it's okay if she's not on the meeting as long as you're there, ganyan. Hindi ko rin alam kung paano yun nangyari. Siguro it's the way of how I have a relationship with the clients, ganyan, how I treat them. Kasi yung number one po kasi talaga na gusto ng mga clients is yung responsive, proactive ka, ganyan. Si client ko, yung may-ari po, is
mom of two din and medyo marami rin siyang ginagawa. So minsan hindi niya na naaano si client. So ako na, end to end, lahat na. Pati yung client relations, kinuha ko na. So eventually, it got very demanding too. Pero it's fine kasi parang I'm in my element. But then po, a, I got an opportunity to work with a very large digital marketing agency sa Sydney. So yan po yung current ano ko ngayon, finance manager po ako. In-house kami na finance team. But then eventually yung boss ko, which was the CEO during that time, he made another company, which is ito na pong the Integrated Executive Advisory Services naman po siya. So natap ko na si bookkeeping, natap ko na si tax, tapos natap ko na din po si advisory. Yan, ang hindi ko na lang po natatap is audit, I think, and wala din po akong balak kasi feeling ko maloloka ako sa audit. So yan, eto po tayo ngayon. And then, marami na rin po kasi akong nakilala sa firm, yun talaga kapag nag-establish ka ng relationship with some of your clients, minsan nakakanapin ka rin talaga. So, I think it was just last year when I started Racing Advisor or Racing Virtual Assistant Services. Kasi po, unti-unti, nire-refer po tayo. Through my network, nire-refer tayo na, oh, si ano, dati ko tong ka-work, ganyan, baka naghahanap ka ng accountant, yon. So, nire-refer na po tayo. So, sabi ko, sige, try na rin lang natin maging, ano yan, parang boutique na practice, bookkeeping practice. So, yun po tayo ngayon. And every one po of these roles, it really taught me the same lessons na yun nga, yung relationship. It's very important, relationship with your clients, your networks, yan. And it will start even before you do anything on the books. So, yan po. Doon sila nagsa-start. So, yan. Yun lang po. That's all about me. So mag-proceed na po ako sa next slide. So what if po, just put yourself in this scenario. Imagine na-receive nyo po tong email na to. Bukas na-receive nyo po. So ano po yung una nyong gagawin? Yan. Tingnan po nga kung makita ko yung mga comments nyo. Ayun. Yan, nakikita ko na yung comments. Hirap po pala magsimula pero laban lang. Pwede kaya imapta kahit. Ayan, guys. Anong gagawin nyo kapag nakita nyo tong ano na to? From client. Type nyo na lang guys yung ano nyo. Siyempre magre-reply. Mag-ano ba tayo? Magse-celebrate ba tayo? Hindi po ako agad tatanggapin. Wow. Pero correct. Agad-agad. Yes, ayan. So ano nga ba? Yung usual kasi na ginagawa ng mga check if legit. Ayan, mahirap, may mga scammers. Research the company. Kabahan na excited. Tatagal kaya ako may ayan. So usual na ginagawa, common first moves, nag-ask aside from syempre magre-reply sa email, nag-ask na agad ng zero access, nag-ask na agad ng bank access. Magre-reconcile na agad kung meron. Tapos magre-review ng transactions. Yan. So, hindi naman siya mali. Hindi rin mali yung mga inano nyo, mga kinoment. Meron pang mga ano yung mga tao. Kung kaya ba nila or hindi. Dapat kaya. Yan. Tiwala lang. So, yan. It's just not the first thing that we professional bookkeepers would do. So, the first hour with the client isn't about technical execution. Meron kasi na biglang magjo-jump na lang na, sige, bigyan mo na lang ako ng access client. Ako na bahala. Titignan ko lang, ganyan. Marami din akong nakausap na ganyan. Anong gagawin ko, Miss Reyes? Kasi ano yan, meron na akong zero access, meron akong ganito. Pero, yun lang, yun. They are very lost kung ano yung gagawin. So today, yun po yung gusto kong ituro sana and i-share kung ano ba yung usual na ginagawa ko before I even touch the books. So yan, today's goal. By the end of today, you'll know exactly what to do after getting hired, not just technically, but professionally.
Ayan, before po ako mag-discuss nung meron pa akong mga ganito. Professionalism before process. So, clients, ito po yung kailangan yung tandaan talaga. Clients don't stay because you're good at bank reconciliations. They stay because they trust you. Yan po. Ako kasi my business, it operates mainly on trust. Lalo nang wala dito, malayo po yung mga clients natin. Dapat trusted po kayo ni clients. So, technical skills, it will help you get hired kasi yan yung mga unang tinitignan nila sa CV. Pero professionalism keeps you hired. Ang dami ko na pong na-hire and na-let go ni client na CPAs, ganyan. Ang ganda MBA, ang ganda ng mga ano nila. Pero pagdating sa work ethic, yun. Kaya hindi nagtatagal sa client. Minsan hindi na lang nag-a-appear, ganun. Hindi alam. Hindi namin alam kung anong ginagawa. So yan, always keep yourself, always be professional po. Kasi it will help you it will help you stay hired for as long as possible. Unless hindi na kayo mabayaran ni client. Yan. Very important difference, the foundation of everything we cover today. So yan, hindi kayo ipa-fire agad ni client for any coding error. Maraming beses na yan nangyari sa akin and my team na may mga small coding error, hindi naman kami naliligwak agad. Pero kapag hindi na nila alam kung what's going on with you, hindi ka na nagko-communicate, you ignore them, tapos magi-invoice ka na lang bigla, syempre, hindi sila matutuwa sa ganun. So yan, 6 habits that build trust. Number 1, taking ownership. Ito po yung, marami po kasing mga clients na nag-hire offshore. And it's the first time na gagawin nila yan. Sometimes magsasabi sila sa akin, Reyes, this is the first time that we are hiring someone of your caliber. Sabi ko, anong caliber ka? I'm just applying as your bookkeeper. Ganyan. It's their first time hiring anyone offshore. So, hindi rin sila sure kung anong gagawin. From our side, yan, wag na tayong mag-wait ng instruction. We need to guide them. We need to act professional. For example, kahit hindi to kasi ito next itong I'll set up our share drive and send you a checklist by Friday. Kahit yung na lang, halimbawa sabi nila we can't have a kick-off call, kunyari, today, next week na lang, parang ganyan. Magsasabi kayo na, okay, let me set up the meeting, ganyan, para tuloy-tuloy kayo. Ganon. Take ownership. Number 2, communicating proactively. Yun nga, kapag nag-work tayo with Australian clients or remote clients, always be proactive. Kung meron kayong na-receive, kung meron kayong hindi na-receive, kung meron kayong inaantay from them, kung ano yung nagawa. Kasi minsan wala silang time, pero at least siguro by the end of the day, kasi merong mga clients na nag-ask for, yung mga clients na mahilig mag-ask ng end of day, end of day, report, end of week report. Sila yung mga feeling nila walang ginagawa yung mga So, dapat lagi kayong mag-communicate with client. So, yan. Document everything. Number 3, wag magre-rely sa memory. Any document conversations, approvals, GST, and payroll decision. It's also a way of covering yourself. Just in case may ginawa kayo. Tapos sabi ni client, hindi natin to napag-usapan. Parang ganyan. Always document it. Kasi pag dumating yung point na yon, di sasabihin nyo lang, based on our discussion, email, ganyan, ito yung napag-usapan natin. So at least covered kayo. So yan. If may sinabi sila something on a call, pwede rin may follow-up email kasi yung ibang client, madami na din iniisip. Minsan hindi na din nila alam. So always put it in writing as much as possible. Number 4, respecting confidentiality. So, as bookkeepers or accountants, tayo po yung nakakakita ng payroll, profit, bank accounts ni client, owner's drawings. Huwag nyo na pong ipagsabi sa iba. Huwag nyo na pong ipagsabi sa iba. Ayan, treated with integrity. Yan, never mention numbers to another, even in passing. Always protect your client's data. Yan po. Number 5, knowing when to ask. Yan. Ito yung mas okay na ako as senior accountant or someone na nag-handle ng mga junior staff, mas okay na itanong mo sa akin today. No silly questions at all.
kesa gawin mo kahit hindi ka sure, tapos kailangan nating mag-correct eventually. So, mas okay na magtanong ka ng maraming questions today kesa mag-fix tayo ng mistakes tomorrow. Yun po. Kahit sa mga clients, ganun din. If hindi ka sure, lalo na pag nag-start ka pa lang, hindi mo pa gamay, yan, always ask the client. Number 6, managing expectations. Be clear on responsibilities, response times, and kung kailan po madi-deliver yung mga deliverables. Reports kung gusto ni client na Monday pero hindi kayang Monday kasi may mga inaantay pa. So sabihin mo lang na it can't be done Monday, ganyan. Baka pwedeng Tuesday na lang. Most of the time, Australian clients, very lax naman sila. Most of them, very lax. As long as you manage their expectations. So, yan. The framework. So, ito po yung framework na personally fina-follow ko whenever I onboard a new bookkeeping client. So, it's the START framework. START, S for scope, T for take access, A for assess, R for review, and T for transition. Every client, every time. Every time. Yan. Wala tayong ini-escape. Ito po yung overview. Again, CS is for scope and secure the engagement. T is for take access. A is for assess the business. May nakita ko kanina na understand the business. Very good, Maureen. R, review the books. T, transition to ongoing bookkeeping. So let's start po muna doon sa scope and secure the engagement. So clarity, number 1 is the first deliverable. Again, yung sabi ko po kanina, many Australian business owners never pa nag-hire ng offshore staff. So, possible na wala silang onboarding process. Ang dami kong, meron po ako kasing TikTok, may mga viewers ako, tinatanong ako, Miss Reyes, nag-email na sila sa akin, pero wala pa akong naririnig na kung kailan ba masisend yung contract, kung kailan ba yung kick-off call namin, ganyan. So, for me, you can just ask the client. Ako, ang ginagawa ko talaga literal na I will ask them, do you have any onboarding process? Ganyan. If there is none, then I can just send you what I usually do with my clients, ganyan. Meron akong sarili kong onboarding process. Ganyan. So take ownership instead na mag-wait lang tayo. Kasi yung waiting yan yung nakakabaliw. Hindi mo alam kung mag-proceed pa ba to si client, ginost na ba ako, 'di ba? Very ayoko ng uncertainty. So, yun nga, always be proactive pag ganyan. I don't think mamasamain siya ni client na very eager ka. For me, mas okay yun kasi you are following up and eager ka talaga to get the role and help them. Yun na lang. So yan, skip the step and you'll spend week 1 chasing signatures and clarifying scope instead of billing hours. Instead na umuusad na, kung hourly yung billing nyo, instead na umuusad na yung oras, wala, nasa chasing signatures ka pa din. So yan. Pwedeng sabihin kay client, yun nga, no worries, I have a simple onboarding process that I use with my clients or previous clients. So ano nga ba yung usual pag sa scope and secure the engagement na part? So number 1, ang ginagawa ko, prepare the engagement letter. Syempre yung nakapag-usap naman na kayo niyan minsan ni client kung ano yung mga gusto niya. Kasi hinire ka na niya eh. So usually dapat nag-usap na kayo kung ano yung mga possible na things. Yan, kahit pahapyaw lang. So sa engagement letter, usual na nilalagay natin is scope of work, ano ba yung mga kailangan kong gawin? Ano ba yung mga kailangan kong isupport sa'yo? Payroll ba? Accounts payable? Accounts receivable? Kailangan ko bang mag-send ng reports? Ano yung mga deliverables? Kailangan ko bang mag-prepare ng work papers for BAS, P&L? Ganyan. Balance sheet? Working hours? Kung kailan po mag-work? Since ako kasi yun eh, right now, wala na akong mga full-time clients. Meron ako retainers and part-time and contractual. Pero kahit nung full-time ako, tinatanong ko, actually kahit ngayon, kapag merong opportunity, tinatanong ko yung recruiter or yung client with regards to working hours, kasi mom din po ako, naghahatid sundo ako ng mga bata. Flexible po ba? Or may fixed hours ba tayo? From 8 to 5 po ba? Ganyan. Dapat klarado yan. Pricing and payment terms, yung pinaka-important,
Kailan po ba ako mababayaran? Magkano yung ibabayad niyo sa akin? So, hindi pwedeng skip yan. Very important. Turnaround times, like, kung handling kayong multiple entity, client po ba ang gagawa ng engagement letter? Miss Jocelyn, yun nga po. Tanungin niyo po si client kung may naka-prepare po ba sila. Pero kung wala po, pwede po tayo ang gumawa. Ito na nga po yung din-discuss natin. Pwede po tayong mag-draft nun. Tapos, ipapakita lang po natin kay client. Tapos, ask them if nag-agree po ba sila. Magpapakita po ako ng template later on. Hindi ko lang alam kung masishare pa yun. So, turnaround times, kung meron kayong ibang client, pwede kayong magsabi na I can respond within 24 to 48 hours. Ganyan. Communication channel, saan nyo po ba gustong mag-communicate? Slack, via email lang, Teams, WhatsApp, madami po. Yan. Para hindi kayo lost ni client. Baka si client nag-communicate sa email, ikaw naman nag-wait ka sa Slack or sa WhatsApp. So, kailangan nyo rin po yun pag-usapan and kung pwedeng nakalagay sa engagement letter. Out of scope work, another thing that's very important kasi what if pinagawa kayo ng responsibility na wala sa usapan niyo yung bus, tapos pinagawa kayo. So, paano kayo mababayaran? Magbibil ka ba or thank you na lang? Hindi naman po pwedeng thank you na lang, di ba? So, dapat meron din po kayong terms about that. Termination, kung ayaw nyo na kay client, ayaw na ni client sa inyo, anong gagawin? Kasi as freelancers, kahit hindi freelancers, dapat protected pa rin tayo kahit 2 weeks notice, dapat bayad pa rin tayo. 30 days notice, hindi pwede na basta-basta lang mag-terminate kasi kawawa naman tayo niyan. So we put that on the terms as well. Confidentiality, yan. Kung pwede bang sabihin na may client ka, ganon. Minsan pumapasok din dyan yung mga use of other tools, AI, ganyan. So, pwede din magka-confidentiality clause sa engagement letters po natin. So, yan. Ito yung actual engagement letter. Wait lang. Try kong mag-share. Wait lang. Open ko lang yung isang Word document para mapakita ko yung actual. Ito kasi medyo maliit. Ayan, kita niyo po ba ito? Ito po yung usual na engagement letter template. So, lalagay mo yung date, yung client, kung may business name si client, email, kung kanino i-deliver, sino yung makakatanggap. Engagement letter, sabihin na natin yung service type nyo, bookkeeping services. Ako kasi minsan may CFO services, may payroll services, AP services, so pwede nyo pong ilagay dyan. Tapos, yung konting intro lang, dear client, thank you for choosing to work with me, ganyan. Tapos, yun na nga po, di ba nasabi ko kanina, yung scope of services, i-list out nyo na lahat para clear kung ano lang yung mga responsibilities nyo. Yan. Pati yung mga hindi dapat kasama. This engagement letter does not include, like for example, bus lodgements. Pwede kayong mag-help prepare ng bus pero not yung lodgements. Audits, kasi as bookkeepers, hindi naman po natin ginagawa yung mga audits unless parang internal audit lang na internal review lang of the accounts to make sure that everything is accurate. Lalo na ang legal services, hindi pwede. Hindi mo natin pwede. Tax advice, tax planning. Basically, yan. Pwede nyo pong ilagay dyan kung ayaw nyong gawin. Yan. Or hindi pwede. Hindi kayo talaga pwede. Kasi usually pag mga tax planning, mga tax accountants po gumagawa niyan. So we can work alongside your accountant for all compliance matters. Kasi ganoon naman po talaga ang mga bookkeeper. Pwede sa ating magtanong si accountants or auditors. So ito, professional fees, yung fee, rate, currency, kung gusto nyong mabayaran in AUD or USD. Tapos kung per hour ba ito or per project, per month. Ayan, may experience si Ma'am Marjorie gumawa ng engagement letter. So yan.
Going back lang, fees are invoiced. Kung um, gusto nyo bang fortnightly, monthly, weekly, post-support ba ito, pre-support ba ito? Post-support, if nagawa nyo na yung job, saka lang kayo mag invoice Pre-support, kung before the job, parang magpe-prepay si client sa inyo. Payable within kung ilang terms. Meron kasing iba na nakakakuha ng engagement letter from the client, tapos ang nakalagay doon, 30 days, nakakatakot naman. Within 30 days pa yung bayaran. O what if sa 30th day pa kayo binayaran ni client? So always check din. Kung hindi kayo yung gagawa ng engagement letter, check nyo na din lang. Yan. Hours are tracked. Kung meron kayong timesheet, yan, pwede nyo ilagay dito. Additional work outside the agreed scope will be quoted separately before commencement kasi hindi pwedeng thank you na lang. Term and notice, kung kailan lang naman po kayo magsa-start, commencement date. Pero usually, what is the best po? Weekly or okay lang po ba? Ako, kung okay kay client, kung anong pag-agreehan nyo ni client, if okay siyang weekly, then okay, mas better for me. Pero ako kasi minsan fortnightly na po. Fortnightly. Yung mga retainer ko, monthly or bi-monthly. So, depende po sa ano nila. Depende sa agreement ko with them and what I feel like. Kasi kung pakonti-konti lang naman yung ginagawa ko dun sa mga early clients ko, kung pakonti-konti lang sila, kahit at the end of the month na, ganyan, or after 2 weeks na ako mag-bill sa kanila, ayun po, para hindi din ako mapagod mag-invoice ng mag-invoice. Ang clients ko po ngayon is 7. So, kapag in-invoice ko sila every week, nakakapagod din kahit meron akong tracker kasi iba-iba din yung way na pag-invoice ko sa kanila. So, yun. Pero weekly, mas better kung isa. Mas okay para bayad kayo. May peace of mind kayo na bayad kayo agad. So, yan. Yung acceptance lang. Please confirm your acceptance. Ganyan. So actually, pwede na kayong mag-stop there. Ako kasi meron pa akong mga terms. Actually, pwede ko po itong i-share sa inyo. Pwede nyo itong gamitin as draft. Yan. I-send ko na lang po. Send ko kaya siya pwedeng i-send? Dito na lang siguro. Para meron po kayong copy. Ayan. I-sending na po yung letter of engagement template. Ayan po. Tapos, babalik na lang po ako dun sa ano ko, PPT. Yan, sana makahelp po sa inyo kasi yung iba talaga hindi nila ma-figure out kung ako ba magsisend o at least ngayon kung sakali man na kailangan na kayo yung mag-draft, meron na kayong draft. I-fill out nyo na lang. So yan, again, set expectations po before tayo mag-start working with the clients. Paano ba tayo mag-communicate? Email lang ba? Slack? Teams? How often? How quickly do they expect replies? Yun ba? Okay lang ba sa kanilang within 24 to 48 hours? Usually sa kanila okay lang sila din, mabagal din mag-reply. Mabagal sila mag-reply pero hindi po natin yun pwedeng gawin sa kanila. Kailangan proactive pa rin tayo. Yan. When nila kailangan yung reports, how do they send receipts? Kasi kung saan mapupunta syempre yung mga source documents, dapat alamin din natin. Sino nag-approve ng payroll? Ako ba? Meron ba akong right access to approve payroll? Or si client lang ba? Or may manager ba na ibang involved? Ganyan. Anong mangyayari if merong urgent tapos yan, outside working hours mo siya. So, pwede nyo yan pag-usapan para lang ma-set both yung expectations mo. So, yan. Ngayon, having said all of that, nag-message si client na kailangan daw nila ng gagawa ng bookkeeping nila. Ano na po yung mga itatanong nyo? Ano na po mga itatanong nyo before saying yes? Yan, type nyo na lang po. Yes na lang ba? Mag-yes na lang tayo, sige client. Scope of work. Do they have a prior bookkeeper? Kakalabanin ba natin yung prior bookkeeper? Magkakaalam kung sino. Anong ginawa? Ganun. Oo, pwede din. Try nyo din tanungin sino yung previous bookkeeper. Involved pa ba sila? Minsan kasi nai-involve pa yung mga bookkeeper. Client responsibilities. Yes. Ayan.
So yan po, aside from this, yan din po yung mga pwede nyong itanong. Ayan, no, napaka-important. Know if there is a backlog. Yan din yung mga gusto ko. Key takeaway, so professional bookkeepers define the work. Dinidefine muna natin yung work before we even do the work. Yan. Kasi paano tayo gagawa ng work kung hindi naman natin alam kung ano yung workan talaga. Yan. Moving forward na po tayo sa next part ng framework natin, which is take access. So ito na, gathering na everything before you begin. Ano na tayo ng toolkits natin. O pwede tayong mag-use ng checklist. If I remember correctly, Miss Yan, may parang nakita akong checklist sa community. Hindi ko alam kung pwede yun i-share ulit, i-reshare ulit. Hindi ko na kasi mahanap. Hinahanap ko siya. Tapos yan, or baka guni-guni ko lang yun. Kasi pwede yun maka-help actually, yung checklist na yun, kung ano yung mga pwede nating hingiin na data from the client aside from certain accesses. So yan, every missed access, may ma-miss kayo ditong isa, baka ma-delay, tapos maraming unnecessary back and forth. So it's very important na alam natin kung ano at least yung mga kailangan nating hingin. Like yung accounting software, yung iba kung kailangan mag-manage ng payroll and mag-pay ng payroll, yung banking details, banking access, payroll system if iba pa. Meron mga clients kasi na sa zero yung accounting pero sa employment hero or ano pa ba yung ibang mga payroll system? Deputy yung ginagamit na payroll system. Ay, deputy ano lang pala yun. Timekeeping din yun. Employment hero, gusto, ganyan. Minsan gumagamit sila ng gusto. Documents, kung meron ba silang mga hubdocs or decks or approval max na tools, yan. Government portals, kung sakali man na meron kayong tax agent or bus agent, yan, deputy and bus agent or tax agent na clients. So, minsan nagbibigay silang ATO online services, yung access, ATO access. Super clearing access since nung 1 July po yung pagbayad natin ng super sa Australia is payday super na. So every payday dapat magbabayad din tayo ng super. Eh hindi po lahat ng client tawag nito, automatic super sa zero. So meron yung iba mga clearing houses, so we need access to that as well. Supporting apps kung meron silang POS, Square, ganon. Inventory or time tracking tools or timesheet like Deputy and Tanda, yun po, pwede nating hingin. Communication and main contact. Meron ba tayong email na ikikip? Like raise at your company.com, ganyan. Or meron bang invoices inbox, ganyan. Or may iba pa silang preferred channel to communicate. Or baka iba yung nakausap mong client tapos ang kailangan mo lang na ka-work is yung managing director. Kunyari, iba pa si managing director kay owner. Yan, baka yun. Siya ang maging main contact. So ask na rin lang natin. File storage, kung meron silang Google Drive, Dropbox, OneDrive, ask na lang natin. So yan, kung meron ng may mga client dito before, ano yung nakalimutan nyo po na itanong before, anyari? Meron ba? Meron bang nakalimot? Okay. Wait lang po. Ayaw bumalik. Yan. Kasi pag nakalimot po, usually, yan, possible na magka-delays nga. Eh, minsan si client, medyo matagal sila mag-respond, di ba? Minsan, 3 business days bago sila mag-respond. So, nakatenga ka lang doon. So, as much as possible, so start pa lang, you start gathering all of these na. Kahit paunti-unti. Kahit yung main access lang ng zero, ganyan. Yung mga essential. So, yan, explain why, not just what. Kasi may mga client na, bakit kailangan mo to? Bakit kailangan mo niyan? Bakit kailangan bank access? Bakit kailangan mo ng bank statements? Eh, meron naman bank feed sa zero. Ganyan. So, natanong na yan sa akin. This is actual, tinatanong ni clients na, bakit kailangan ko pa daw ng bank statements kung nag-feed naman ng bank, nag-feed naman or nakalink naman si bank feeds?
Sabi ko naman sa kanya, si zero, tool lang naman yan. So, possible pa rin na magka-error. Ganyan. Sa ano. So, we have to validate the balances. That's why I'm asking for the bank access for view only, ganyan. Or bank statements just for me to validate na tama yung balanse, accurate yung mga binukit ko. Yan. Sa case ko po, first time po as bookkeeper, tapos medyo magulo po recordings ng transaction since 2023 pa. As in, wala ako experience, kaya ayun, medyo sobrang challenging pala. Opo, yun talaga. Kaya ako, kapag ganyan na mga clean up po, Miss Wilma, talagang dapat bigay lahat. Ililista mo talaga. Yan, ililista mo kung anong mga kailangan and i-ask nyo kay client. Kasi hindi naman po tayo pwedeng manghula. Yan. And bakit mag-ask for payroll access? Yan. Not just to, meron kasing mga client ako na hindi ako yung gumagawa ng payroll, pero ako yung nagre-reconcile. So, paano ko malalaman? Kasi hindi po yun makikita sa zero kung, kunyari, nagbayad sila, may debit payments, nagbayad sila sa isang um, employee nila. Pero wala akong payroll access sa zero. Hindi ko po makikita kung ano yung pay run. So I needed that payroll access for me to be able to validate kung tama ba yung pre-process nila sa pay run sa binayaran po nila. So yun po. Kailangan nyo lang i-explain kay client kung bakit kailangan yun. Yan. Key takeaway, don't start until your toolbox is complete. At least yung mga essentials po para magawa yung work nyo. So moving on na po tayo, assess the business. So yan, may nag-comment ka po kanina. When can we discuss about your business, ganyan. So eto na po yun. Kailangan na po natin, before we even touch the books, we need to understand the business. So paano ba nag-earn ng revenue si business? Ano ba yung ino-offer niya? Products ba or services? Yun. Sino ba yung mga customer nila? Kasi may impact po yan. Kung ang customers nila foreign, may impact yan sa taxes. Kung dito sa Australia, may impact din yan. Dito sa Australia. Sa Australia, yan. Meron ba silang empleyado? Involved ba yung payroll? Yan. Meron bang payroll involved? GST registered ba sila? Kasi sobrang laking yan kapag GST registered compared sa hindi GST registered. Meron bang inventory? Yan, kunyari, si cafe na tracking stuff is very different from a consultant na billing hours lang. Si consultant wala siyang inventory, si cafe meron. So it's very different how to bookkeep these two type of businesses. Seasonal ba yung business? So mayroong mga landscaper na iba yung summer books sa winter books nila. And what reports matter the most? Kasi may mga client na they don't care about P&L. Ang gusto nilang nakita, cash flow. Kasi yun, gusto nilang malaman kung may pera ba sila to actually last after a few months or years, ganyan. And our compliance deadlines approaching. Ito na nga, yung mga BAS, yung mga tax returns, nakapag-comply ba, na lodge ba, na file ba on time? Meron pa ba tayong waiting, ganyan? So it's one of the things na I ask sa mga client ko. So yan, etong mga businesses na to, si restaurant, daily cash, high inventory turnover, may tips, may rosters ng mga empleyado, versus construction business, may job costing, may retentions, may subcontractor payments, possibly meron din payroll, consultancy, time-based billing, few transactions, high margins, e-commerce, multi-channel sales, stock on hand, shipping, return, at minsan may inventory din yan. So yon, would you bookkeep them the same way? Nandiyan na yung sagot. Lumabas na siya. So yan, absolutely not. Absolutely not. Yan. So you need to understand the business muna to actually know how to bookkeep for this business. Actually po guys, ang forte ko po talaga is service-based businesses. I've tried all of these clients, all of these industries. Meron akong restaurant, construction clients, consultancy, e-commerce.
Ngayon po na medyo may experience na tayo, namimili na talaga ako. Kasi gusto ko yung relax lang. So most of the clients that I have are consultancy businesses, mga coaches, ganon. Digital marketing lang, yung mga um, hindi nag-hold ng inventory, walang mga job costing. So ako hindi ko talaga maano yung retail, hindi ko siya forte. Retail, real estate, e-commerce, more on service-based businesses lang po ako. Yan, kasi alam ko ang limit ko. Pero na-try ko na po sila. So yan, key takeaway, understand the business before the books. So eto na tayo. Titingin na tayo sa libro ngayon. So this is where professionals separate themselves. So ang mga doktor nga, hindi naman sila basta-basta magbibigay ng ano, 'di ba? Hindi naman sila basta-basta magbibigay ng medicine sa iyo. Pagkakita pa lang sir, ay sige, mag-ano ka na, mag-antibiotics ka na, 'di ba? Hindi naman ganoon. So dinadiagnose muna nila. Magtatanong muna sila, ano na feel mo, ano nang ininom mo, nagsuka ka ba, ano bang nangyari sa'yo, ganyan. Before even prescribing medicine. Minsan nga, nag-ask pa sila ng mga lab tests, ganyan. So tayo as bookkeepers, professional bookkeepers, hindi rin tayo pwedeng basta-basta lang mag-make changes sa libro before diagnosing the books, before even checking kung nasan ba yung mga discrepancies. Kanina sa TikTok ko may nagtanong, Miss Reyes, meron ba kayong tool to, um, is there a tool that you use para daw ma-determine ko kung ano yung mga discrepancies ng books? Honestly, wala po. Pero at least I know where to start looking. So, yan. Yun, never assume the previous bookkeeper did everything correctly. Ako po, grabe ang trust issues ko niyan. Dati hindi ko tinitignan kung ano yung ginawa ni bookkeeper, basta kung paano niya kinode yung transaction, yun na rin lang gagawin ko. Pero eventually, ngayon po, hindi na talaga ako nagtatrust. So minsan even yung gawa nila, nire-review ko na din. Para lang sure. Tapos, syempre, hindi ko naman change agad. But I do review it and then flag it to the client. Kasi may effects po yan, lalo na kung gumagawa tayo ng business activity statements, tapos naka-accrual sila, or na-lodge na pala kahit naka-cash basis, tapos na-lodge na pala yung ano. So may impact po yun. May movement yan sa GST. Pag na-file na, baka kailangan mag-revise ng BAS. Eh kung hindi po kayo yung gumagawa ng business activity statement, si accountant, additional cost na naman yon. So dapat i-flag mo lang muna and let them know or let the accountant know na ito yung nakita ko, ganyan. May ginawa si previous bookkeeper na parang hindi correct or correct ba to? Let me know. Yon. So 7 steps to review. Ito na po tayo. Before you process. Shout out kay Miss Olivia kanina nagtatanong kung ano daw yung for clean up. Yan. Ito na tayo, Miss Olivia. So step 1, organization settings, i-check. Dashboard, bank reconciliation, balance sheet, profit and loss, yung mga compliances, tapos yun, investigate everything before you correct. We don't need to correct right away. We just need to investigate first, plug everything, document everything, tapos i-communicate natin kay client. So yan, you don't need to complete everything in one sitting. Usually ako 1 week ganyan or 3 days kung hindi masyadong complicated si client, but never skip none of them. So nasa reviewing the books na tayo. Yan. Okay pa po ba kayo? Or nakaka-overwhelm po ba ang ating today? Yes. Dapat. Ayan. So, step 1 and step 2. Actually, overview lang to, guys. Ayoko talaga kayong baka ma-overwhelm. Most of, yung nandito ata today are, newbies. Yon. Thank you. Kung may natututunan po kayo, good job. So, yan. Una ko po talagang chinecheck. Number 1, kahit pa sabihin na 10 years na si client, ang pinakauna kong chinecheck is organization settings. Yan. Tama ba yung financially? Actually, hindi pa yan. Trading name, legal name. Chinecheck ko kung tama ba yung nakalagay. Yung ATO branch code ng ATO. Kasi minsan 001 pero 002 pala yung nakalagay. Chinecheck ko yan. Minsan hindi updated. Naglipat na pala ng si client. Naglipat na pala ng office. Hindi pa nila in-update. Kunyari, Victoria Sedon, tapos nasa ibang part na pala ng Victoria.
Yun, kailangan i-update kasi minsan po nag-show up siya sa mga invoices. So pag nag-generate kayo ng invoices, hindi na accurate. O baka hanapin nung client or nung customer nyo, hindi na accurate. Sasabihin, oh, dito kayo nag-o-office, wala naman kayo. GST registration, minsan, yung mga client hindi nilalagay yung tamang GST registration nila or reporting basis. Sa Australia po kasi may two reporting basis ng GST, cash and accrual. Minsan nilalagay nila accrual kahit hindi naman pala, cash pala. Yun. So, chinecheck ko din po yan. Lock dates, kasi minsan yung mga accountants naglalagay po sila ng lock dates. So, syempre, pag nakalock, hindi mo na change yung prior to that date. So, yan. Ibig sabihin, ano na yun ni accountant? Minsan kapag may lock dates, filed na yung tax returns, GST, ganyan. So, hindi mo na change. Yun nga. Organization details, minsan ABN, hindi. May built-in na ABN lookup po si Zero. So, pwede nyo pong gamitin yon to check yung accuracy. If not, sa ABN lookup, search nyo lang po sa Google, ABN lookup, lalabas po yun, yung Australian Business Register na portal. Pwede nyo pong i-check doon kung tama ba yung nilagay ni client. Number 2, review the dashboard. Sa dashboard po, di ba, yung mga nakakita na po ng Zero dito, usually nakalagay doon lahat ng bank accounts, credit cards. Doon pa lang kita nyo na kung meron bang bank account tapos negative. Negative ng sobra. Ako, red flag siya sa akin kasi usually hindi naman nagne-negative ang bank accounts. Magkakaroon yan ng overdraft fee kapag ganyan. So, red flag siya sa akin. Credit card na naka-debit, yun. Usually credit card negative. Ano pa ba? Yun. So I need to check. Doon pa lang sa dashboard, kita ko na kung alin. So pwede na akong mag-note dyan. Ito. May mga overdue invoices. Minsan 300. Overdue invoices. Sabi ko, bakit? Ang dami naman masyado. I-chase ba to? Ayaw nyo ba tong i-write off? Ganyan. Bills awaiting payment. May mga bills. Yun pala, nakapasok pa siya as bill pero bayad na pala. In-spend money na lang ni previous bookkeeper. So yan ang makikita natin sa dashboard. Yun nga, unreconciled bank accounts, unusual or stale bank accounts na pwede na lang nating archive if hindi na ginagamit, ganyan. Or doon nyo din makikita. So tanungin mo si client, lahat po ba ng bank accounts, business bank accounts yun, nandito na? Yun, kasi kung wala pa i-add natin, kasi baka may hindi tayo nare-record na bills, may hindi tayo nare-record na income. So yan, pag nakuha niyo po itong dalawa, get this two right, all of the reports, kasi magpupull through itong dalawang to, magpupull through naman yan sa ibang mga reporting and the rest of the, Zero file. Ayun. Okay po ba tayo? Okay pa tayo? Hindi pa tayo overwhelmed? Ayan. Number 3, review bank reconciliations. Kailan ba yung last na ni-reconcile si Books? May nakita ko reconciled yung August niya. Pagtingin ko ng 2024 to 2025, hindi siya reconciled. So sa Zero, makikita nyo naman po, pwede nyong isort kung merong mga unreconciled or reconciled sa bank statement or sa account transactions tab. So yun, pwede nyo na lang po yun i-note and i-flag kay client, bakit to unreconciled? Yan. Kailangan ko ba itong i-reconcile? Ano ba to? Bakit ganito? Anong nangyari? Yan. Are there unreconciled or outstanding items? Transaction sitting unmatched? Bakit? Bakit hindi pa minamatch? Meron bang mga duplicate bank feeds? Kasi nangyayari po talaga yan. Minsan yung mga walang bank feed, pag in-import nung previous bookkeeper na doble niya pala. So yan. Same account connected twice. May client ako, dalawa yung PayPal account niya. Yung nakalink sa actual PayPal, yung PayPal account, nakalagay PayPal account. Then there's another account na PayPal. Yung mga transactions sa Zero na pupunta kay PayPal. Yun, sabi ko, ano to? Bakit ito yung nagpo-pull yung actual PayPal account nyo? Pero dito nyo nire-record sa isang PayPal account. Turns out, hindi naman pala real yung isang PayPal account. So, sabi ko sa kanya, sige na, i-merge ko na lang. Yun yung mga tinitignan natin. Baka may mga nadoble, ganyan. Meron bang pattern sa mga outstanding items? So, yan. Unreconciled transaction often point to a deeper issue rather than being the issue themselves. Example, may 10 unmatched transaction from the same supplier. Usually, minsan, isang missing bill lang pala at hindi 10 bills.
So yan, pwede natin yan ma-flag pag nagre-review tayo ng bank transactions. Ako guys, ang tip ko dyan, kapag may mga unreconciled, pwede po kayong mag-run sa zero ng uncoded statement lines. Yon, uncoded statement lines, tapos pwede kayong maglagay ng mga question nyo or queries kay client, isang column. Next column naman yung pwede nilang lagyan ng comments nila para madali. Yon. Ito na tayo, balance sheet. The balance sheet tells stories. So, ano bang nasa balance sheet natin? Assets, liabilities, and equity. Yung bank accounts, credit cards, loans, nasa balance sheet. GST and payroll liabilities, GST payable and pay-as-you-go liabilities. Meron din wages payable payroll. Yan. Money owed to ATO or staff. Super payable, ito na nga po yung super na mention ko na payday super na tayo. So, dapat every after payday, dapat cleared yan, dapat zero yan, ideally. Tapos may mga director loans din tayo. Tapos nandyan din yung ibang mga clearing and suspense account. So mga temporary holding spots for uncertain transactions. Usually kapag gumagawa po kami ng review, dapat klarado po, dapat walang anything sitting there. Kung meron man, it should be may rason. May rason. Yan. And it should always be zero. Yan. Yung mga tanungan namin, nagbe-make sense ba tong balance ng bank account na to? Ganyan. Bakit biglang nag-change yung sabihin na nating TTE account, ganyan. Tapos yan, example, 500 sitting in suspense for 6 months usually means an old uncategorized deposit nobody followed up on. Kaya yun kami every month, chine-check talaga namin if merong something sa suspense. Lalo na pag, actually hindi ano yan, every month. Kasi hindi ko na inaantay na mag-bus season bago ma-check yung mga balance sheet. Ito yung real, malaki. Okay ba siya? Nakikita nyo ba yung ano yan? So this is a real multi-period balance sheet. 1 year, month by month, the movement tells you where to look. Ganito po talaga yung actual na generate ko na balance sheet. Pero this is a dummy company. Yan ang gusto ko kasi nakikita ko po yung movements per month. So dito, makikita natin yung AR, inano ko na, nirad ko na. Yan. Biglang nagka-spike in December. So bakit kaya? Ano ba to? Seasonal rush ba siya? Marami bang sales nung ano na hindi na-collect? Ganyan? Or baka mali yung pagka-code? GST payable drops to almost nothing in January. Bakit? Usually it's 3,000, ganyan-ganyan. Tapos biglang naging 210 na lang. Meron bang hindi tayo na code ng maayos? Nagbayad ba bigla ng bus na unexpected? Ganyan, na may miscoded lang ba? Superannuation payable na doble. February. Yan. Bakit? So yan yung mga weird na galaw. So pwede nyo na lang yan. You don't have or you don't need to have the answer agad-agad. Kasi lalo na kung kayo pa lang, bago pa lang kayo sa books, di ba? So pwede nyo na lang i-flag kung ano yung mga nakita nyo and ask the client. Yun. Tapos director loan. Ito director loan. Ito talaga yung tinitingnan ko. Actually, first look, this is okay to me na zero siya by June kasi takot kami kapag may director loans, may balance si director loans as of June 30. Kasi baka makatrigger siya ng Division 7A. Yan. Yung mga accountant, yan yung mga alam nila to check. This is still okay, pero ito bang mga movement na to, nagmamatch ba to an actual repayment schedule? Pag mga malalaking companies po kasi, yan, may mga repayment schedule sila for director loan. Pero pag mga maliliit, wala naman masyado. Pero yun nga, kailangan lang tignan kung may balanse by June kasi baka more taxes yun for the client. So, hindi naman naglalay si balance sheet, but it does whisper. Read the whispers before you reconcile. Yan. Flag it. Flag it sa client. Yan. Next na po tayo sa profit and loss. Ay, wait lang po. Ano ko lang. Miss Ray, have you tried lending business po? Lending business, hindi ko pa po na-try, Miss Wilma. Hindi ko pa po na-try ang lending business sa AU. Yan. Profit and loss. So, ito naman yung mga red flags sa profit and loss. Negative income.
Bakit ka magkaka-negative income? Meron bang mga credit notes tapos never ka na ba nagka-income that month or that period? Large or unusual miscellaneous expenses. As much as possible po, ako ang turo ko sa mga junior bookkeepers ko. As much as possible, we don't use miscellaneous expenses, general expenses. Kung kaya natin yan maklassify into an account na mas proper, then mas okay. Missing payroll expenses, yan. Baka hindi ka nag-process ng payroll. Bakit? Unusual fluctuations and GST coding issues, an expense marked GST free that should have GST. So yan yung mga tinitignan natin. Yan, encourage comparison with prior periods. Gaya po nung ginawa natin, ganun sa balance sheet, ganun din po yung ginagawa ko sa profit and loss para makita ko kung consistent ba. Sa balance sheet po kasi ang tinitignan ko kapag may weird na movements, yung biglang lumalaki yung balance ganyan. Sa P&L naman, kapag hindi consistent, halimbawa yung rent, kunyari, 500 lang kunyari yung rent. Tapos naging biglang 1,000. So magtatanong ako bakit? Na doble ba? Ano ba to? Pumasok lang, timing issue lang ba siya? Or may dumagdag na cost or something? Baka may miscoded lang. Dapat hindi naman pala siya for rent. Dapat for ano pala siya, electricity or rates. Ganun po. So yan, always ako gusto ko tinitignan yung multi-period to spot what's changed. Ayan po. Ito naman tayo, multi-period profit and loss. Pwede ko na lang pong isend tong itong PPT sa inyo para meron din po kayong balikan if ever. Yan. Same din nung kay balance sheet. Yan, yung sales. Bakit negative February? Wala siyang naging sales ba? Masyado bang malaki yung May ginawa ba silang credit note? May nagbalik ba? Yan, in February. Bakit? Cost of goods sold. Ganyan. Nag-jump sa December from 6,900, 5,000, biglang naging 8. So yan, miscoded lang ba to? Wages and salaries, naging 0. Bakit? Hindi ka ba nag-process ng pay run? Or wala talagang nabayaran during that time? January, yan, hindi nagbayad si client, wala talagang pumasok. Walang pumasok na empleyado nung January. Sila, holiday. Holiday hanggang end of January. Pumasok sila February na. Ganon. Ano bang nangyari dito? Yun nga, yung miscellaneous expenses. Ganyan. May spike ng February. Baka miscoded lang siguro to. Baka for some other expense yan. So, pwede nating tignan kung ano yan. Sa zero, clickable naman po yan. Pag clinic nyo yan, lalabas yung account transaction report. So makikita nyo kung ano yung mga transactions na kasama nung period na yon. Yan. So a single bad month can hide in an annual total, pero pag naka-multi-period view po tayo, dyan natin sila makikita. Yun. Pag nag-generate kasi kayo ng P&L na yung may year-to-date, yun. Ako gusto ko din merong year-to-date para nakikita ko kung tama ba kasi ginagamit ko siya for budgeting din. So pag tinignan mo yung year-to-date, parang wala naman weird kasi ito hindi to mag-a-appear Parang lang siya, mag-offset lang siya. Pero kung month-on-month, month-by-month, makikita mo kung nasan yung mga discrepancies. Yun. So yan, number 6, compliance reviews. Ito na po yung mga magtatanong na ba tayo. Lahat ba ng business activity statements ni clients, ito very particular, na-lodge ba? Siguro this is just me being a tax accountant, pero sabi ng mga client ko nun yung mga nakuha ko after ko sa bookkeeping firm, bakit mo tinatanong yung mga ganyang bagay? Pero good thing daw na tinatanong ko kasi I wanted to know kung lodge ba. Kasi kung hindi, pwede kong i-review kung sakali. That's billable hours for me too. So, walang problema. And I want them to be accurate. Yung data na kung sakaling i-lodge man nila, ready na and accurate. Yan. Paid ba on time? Ganyan. Kasi minsan, pag hindi paid on time, may penalties. And penalties needs to be recorded. It needs to be recorded as well. So, yan. STP finalization, nung July 14, I think nag-post ako sa community. Last day na for STP finalization. May client ako, chinek ko. Nung nag-post ako doon, so sabi ko, check ko din yung clients ko. Thinking na everything is going well. May isang client ako from 2024, hindi sila nag-finalize ng STP. So nagmamadali ako, sabi ko,
can you please let me know if I should do this or your accountant will do this? Why is this not finalized from 2024? So yan, tuwang-tuwa sa akin si client kasi yun, hindi rin naman kasi nagsasabi yung mga ano nila. STP po is single touch payroll. So basically, Miss Rosa, wait, si Giselle, hi Giselle, yung lodge, parang filing siya. File. Lodging a business activity statement is like filing sa BIR, parang ganyan. Nung mga VAT returns natin. Yun. Rosa, yung STP po, single touch payroll. Ang ibig sabihin po kasi niyan, in 2020, if I remember 2020, if I remember correctly, 2021 or 2022, nag-start po itong STP na to, single touch payroll. Basically, ang gusto po kasing mangyari ni ATO, nag-ano na tayo, nag-Australian Accounting Basics na tayo. Ang gusto po ni ATO, real-time ma-send sa kanila yung data, payroll data ng mga companies, ng mga businesses. So, yan po itong STP finalization. So, pag nag-file ka po ng STP through Xero or MYOB, real-time po, masisend kay ATO. Dati po kasi, ang ginagawa namin nung mano-mano pa lahat prior to 2021, 2020, mga ganyan pong ano yan, ang ginagawa para ma-finalize yung mga taxes at ma-send kay ATO yung data, payroll data, forms po, forms. Ang tawag nga nung client ko is group cert. So, nung end of financial year, sabi nung client ko na lawyer, pwede mo ba akong ma-help sa group cert? Sabi ko, anong group cert? Tapos, iba kasi yung tawag namin sa firm. So, sinerch ko, tapos yun pala yun, yung form na nire-release or sinesend kay ATO at binibigay na rin sa mga employees para sabihin, oh, ito yung wages and salaries mo for the year, ito yung taxes na binayaran namin for you, yung winidheld namin at na-report kay ATO, super, etc., etc. Pero po, nung nag-start yung STP ni ATO, yun po, through Xero na or MYOB, yung filing. So, ang ginagawa namin by the end of the year, STP finalization na po. Basically, telling the ATO na ito yung accurate na payroll data. Yan, pwede nang mag-start pwede nang mag-start yung mga employees to do their taxes for the year. Basically, yun po yun. Thank you po sa nagtanong. 2022 po ata kasi nasa firm ako nun nag-start. Yan, single touch payroll. Yun, payroll recon. Diyos ko, ito. May mga client ako na yung wages payable nila, tinignan ko. Sabi ko, bakit ka ako may mga ano to? Bakit may balanse? Yun pala, meron silang mga hindi na pay before na hindi na pay before na employees. Yan, ang tagal-tagal na tapos hindi pa rin nila na-pay. Or pinay pala nila pero hindi nila nagawan ng journal sa Xero. Dapat Xero talaga siya pero hindi lang nagawa yung journal. Meron naman dyan yan, yung super obligation and outstanding lodgements na pay ba on time yung super. Yun nga po yung sinabi ko, dapat by 1 July 2026. Dapat Xero po lagi. Nil yung balanse ng super every payday. Yan. Kasi pag may balanse, bakit hindi po na pay? Yun ang mga tanong natin. Meron bang any overdue na lodgement tax returns, mga ganyan. So yan, this ensures you understand the client's compliance position before continuing any further work. Kasi baka gusto ni client, may client akong ganun, sabi niya, o sige, mag-start ka from July this year. But then, babalik sa akin kasi hindi pa pala sila nakakapag-file for 2025. So ako naman, bida-bida, tatanungin ko, gusto nyo ba ako na rin lang mag-bookkeep ng 2025, financial year 2025 transactions, ganyan, para ma-lodge nyo na yung tax return. So additional billable na naman for me. Income na naman po yun ni Reyes. So yan, magtanong kayo, nothing wrong with asking, di ba? Pero if sinabi nilang accountants gagawa niyan, okay, hands off. At least I know kung saan ako, hanggang saan lang ako. Yun. If STP was never finalized last year, the client's employees may have an incorrect income statement with the ATO or hindi yun mag-a-appear at all. Magsasabi yung mga bakit hindi nag-a-appear? May something wrong. So yeah, nasa review the books pa rin po tayo. Investigate, nasa step 7. Don't fix it immediately. Investigate, understand kung ano ba yung nangyari to the best of your ability. Yan. Document your findings, isulat lahat.
yung lahat ng red flags, tapos i-communicate po kay client. We don't necessarily need to change anything immediately. So yan. Your first job isn't to fix the books, it's to understand them. Why things are that way. So yan, key takeaway, professionals assess before they process. So, nasa last leg na po tayo ng ating yung transitioning to ongoing bookkeeping. So yan, kapag klarado na lahat, up to date na tayo, nakapag-catch up na tayo sa mga bookkeeping na na din natin yung mga red flags na address na ni client at ni accountants. So pwede na tayong mag-start ng ongoing bookkeeping. So build nyo yung recurring workflow nyo. So yan, ano ba yung mga daily tasks nyo based on the scope? Ano ba yung mga daily tasks? Mag-check ka ba ng invoices inbox every day? Magde-data entry ka ba? Magpapasok ka ba ng receipts? Yan ba ang mga daily AP, AR management? Mag-i-issue ka ba ng invoices? Magpe-pay ka ba? Ganyan. Ang iba kasi, hindi nila yan ginagawa daily. Usually, daily is for client comms lang, tapos bank recon. Yung AR and AP, minsan weekly or monthly, kung kailan trip ni client. So, weekly yan. Meron din, depende sa volume ng transactions, pwede kayong weekly mag-reconcile. Ayan. Third is yung monthly process. Ano ba yung ginagawa natin every end of the month or monthly? Yung EOM review, management reports, nag-send tayo. Minsan may mga client na may installment activity statements. If familiar na po kayo, if aware na po kayo, installment activity statements. Ito yung mga client na nagre-report ng pay as you go every month. Pero meron din clients na nagre-report ng GST every month. May BAS po na monthly. So yan, depende. Kaya kailangan po nating alamin kung ano yung frequency ng GST reporting ni client. So yan, para ma-build natin or ma-integrate po natin siya sa workflow natin. Saan ba siya papasok? Monthly ba or quarterly? Then usual na quarterly, dati yung super, pero ngayon that's every pay run na. Yan, iba-ibang client, iba-ibang dates ng iba-ibang frequency ng pay run. Pero dati quarterly siya. Then, meron din BAS prep or lodgement. Quarterly po namin ginagawa for those clients that are filing quarterly or lodging BAS quarterly. And then annual. Ano yung mga ginagawa natin annual? So, we have the year-end audit support. Sa mga clients sa medyo malalaki, may mga audit sila. I usually talk to the auditors, ganyan. Not-for-profit na mga not-for-profit na organizations. Yan, may mga audit talaga sila. Tapos may iba-iba pa silang compliances like, ano ba yun yung annual na sinesend nila every December 31? It's just a form sa ECLC. Tama ba? ECLC ba yun? Basta yung sa mga sa mga not-for-profit na organization, may kailangang i-review and i-update na data. So ginagawa ko din yun before nung nasa ako, bookkeeper. I was working with BAS agents, yon. End of financial year review, ito very important. Ako kasi ang ginagawa ko monthly, lalo na sa mga own set of clients ko monthly para at least nakikita ko on a granular level na eto, tapos to every month. Tapos nilalak ko na din minsan hindi. Yun, depende. Pero yan, aside from the monthly, gumagawa pa rin kami ng end of financial year review. Kasi minsan, this is done with the accountants din. Kasi may mga tanong yan for sure si accountant. So we just help them. And I think ang tip ko na lang po dito, pag nag-build kayo ng recurring workflow, pwede nyo pong gumawa ng parang compliance calendar. So yan nyo, July 14, mag-ano po kami ng STP finalization, ganyan. So you can just put it on your calendar para madali. So yan, closing na po tayo. So yan, raising the standard of compliant bookkeeping. You just need to understand na yung modern bookkeeping po kasi ang dami pong mga misconceptions about bookkeeping right now. Parang data entry lang po ba yung ginagawa nyo? For me, no. Iba po kasi yung iba yung bookkeeping game sa Australia versus dito sa Philippines. Sa Australia, parang more on compliances. May kasama po siyang compliances. Hindi lang po kami pure data entry. So yan. Modern bookkeeping isn't measured by how quickly you reconcile. It's measured by how reliably you keep your clients compliant and how professional you get there to be compliant. So yan.
Yung mga professional and modern bookkeepers, they lead the onboarding process. Scope and obligations are clear from day one. They review before they process, catching GST, payroll, and super issues before siya lumala or before they compound. They keep BAS, STP, and super lodgements on schedule, not on reminder. Yun po yung sinabi ko. Kaya you can do some compliance calendar. We document everything as compliant bookkeepers para even if our work gets scrutinized, kahit ma-question tayo kasi at some point talaga maki-question po talaga yung ano nyo, yung work nyo at some point. And you don't need to get mad or be defensive agad-agad kapag nangyari po yun. Kasi sa industry po natin, talagang accuracy talaga yun. And to be accurate, may certain scrutiny talaga. Parang ano tayo under a microscope minsan. Pero it's okay, it's fine. It's part of the review process to ensure that everything is accurate. And yon, we keep the client compliance for years. Compliant for years. Hindi lang paisa-isang bus, ganyan. Dapat we need to think long term din. Kasi if we do that, hindi na tayo papakawalan ni client. Kasi basically, alam na natin kung ano yung mga pinagdaanan, ganyan. And we look, strategic din tayo. So we think about the future as well. Yon. So yun lang po. Thank you so much. Sana po may naano po kayo today. Natutunan kahit papano. Ayan. Baka na-overwhelm ako. Ayan guys, pa-type naman ng happy kung happy kayo sa turo ni Riz. Grabe, 'di ba? Napaka super Hindi na. valuable na cover niya no sa nag-start. More than 1 hour. Actually, yan Oo. yung the best example of onboarding. Tama yung sinabi ko na dapat si Riz ang magturo. Not only based on experience talaga yun sa kanya. Tapos imagine hindi siya accountant. Kami rin napagkakamalan akong CPA kasi bida-bida kami. Pero more than the Oo. bida-bida, nag-take notes ba kayo? Ako ang key takeaways ko talaga, guys. International client. So, most of you sasabihin niyo, Miss Yan, introvert ako eh. Paano ako makakakuha ng client? Again, this onboarding is one of the communication, not only English, but the way you guide the clients, ano ba talaga gagawin? Most of the client doesn't know also what to do. To be honest, tama ba? Ang alam lang nila, mga 20 to 30%, but basically the back end of the financials, the tax, whatever, wala silang alam. So, kung tatanungin niyo ako, tama ba? Kung newbie kayo, nagtataka kayo, Miss Yan, paano ako magkaka-client? Eh, wala nga akong experience. Kung ako sa inyo, yung ginawa ni Race, i-tweak nyo lang yan, i-repurpose nyo, gawin nyo ng sarili nyong atake, ilong videos nyo. Hi client, this is Marian. In case you will hire me, this is my onboarding process. Basically, if you will hire me, I need this blah blah blah. 'Di ba? Ganon. So, hindi nyo necessarily kailangan ng experience. All you have to do is you have, tama, workflow, onboarding on your own. But basically, dapat naiintindihan nyo, 'di ba? Ang ganda ng ginawa ni Race, and I would like to share this template siguro. Panoorin nyo to araw-araw para mas ma-absorb nyo yung sinabi niya. Andito yung mga intern ko. Alam nyo ba yung AU client namin? Ganyan-ganyan kami minahal. Mm-mm. Kasi Talaga, they are so big with ano yun. oo, yan yung isang client namin na natapos daw ng mga intern ko yung 5 years hindi ginagawa. Kasi, sabi ko nung sa inyo kanina, nag-share din ako. Galing din ako, since matagal pa pala si Ray sa akin, ako 5 years. Pero pinagdaanan ko rin yan, nag-ghosting din ako. Hindi ako nagpe-perform kasi wala naman nagturo ano ba talaga gagawin ko, 'di ba? So ngayon, Mm-mm. andyan yung lahat ng template. All you have to do is mag-apply, mag-practice, paano niyo siya kakausapin si client, and most probably, mas magtanong kayo sa kanya. Maganda yung sinabi ni Reyes din, gusto ko yung sinabi niya, pag bago ka, hindi mo alam, hindi mo kababawas ng kahihiyan kung magtatanong ka rather than mag-a-assume ka. Madalas yan yung nangyayari sa client, nag-a-assume kayo na tama, pero tinanong mo si client, hindi ganyan yan, mali. 'Di ba? Parang i-part niyo yung mga questions. Kaya kami doon sa accountant namin sa EU, we practice every 2 weeks catch up. And sa intern ko, every Monday, whatever, dapat weekly nagka-catch up kami. Kamustahan, whatever. But at least, you manage the expectation. Yan yung pinaka-word ko. Manage the expectation between client and bookkeeper. Okay? Sinong happy dyan? Sino bang magkaka-client na after hearing Ray's
Eh, hindi ko mahanap si Ray sa LinkedIn. Hindi ko alam kung nasan siya. Pero nasa community lang siya. Masipag Oo. sumagot yan. Promise. Kaya ako nga siya kinuha. So, hindi naman Minsan ako. nasa WhatsApp, ganon. Oo, nasa WhatsApp siya. Nasa isang Australian, di ba? Nasa TikTok din siya. Tapos, yun Nasa yung ano TikTok niya. din I-add ko ako. na lang siya sa FB. Nakikita ko yung story. Naghahatid ng anak. Nagta-travel. So, Oo. yan. O, follower daw. O, TikTok mo daw. Oh, I-add. ayan, may follower pa. Ah, hello po. Hello po sa inyo. Ayan. Ay, meron Ayan. ako dito ang LinkedIn. Wait, i-share ko lang po. I-share Sige ko na nga, din please. lang. Para itag natin. Picture tayo. And then again, guys, please, i-rewatch nyo. I-upload ko agad mamaya yung video para magka-client na tayo. Ito na yung sagot sa mga tanong nyo. Oo. Tama ba? Napakalinis, napakaayos ng kanyang pag-walkthrough. Picture tayo. Gusto niyo yan, di ba? And sana hindi lang natatapos sa pag-attend nyo. Sana i-apply nyo sa sarili nyo. And ako, napaka-happy ko ngayon. Natuloy din ang ating onboarding. Yan ang Ayan. sikreto ng mga nag-online. Okay. Ayan. Ayan pala. Sige, screenshot. O, TikTok. Screenshot niya, follow niyo siya. Then if you have questions, any questions, you can unmute. Ano hindi nasagot ni Reyes? Ako think ko nasagot niya Oo. lang. Meron ba? Question. Unmute yourself, guys. Wala pang picture, Miss Dayan. Nakasmile si Miss Dayan. Miss Dayan, wait lang. Nakasmile na siya. Nakita ko siya. Ang cute eh. Hi, Miss Reyes. Good evening po. Yes Question po. ko lang, you mentioned that you only have a certain number of clients, and on the average, how many hours of work do you perform for each client? Oh, minsan po hindi ako nag-work. You have to understand po na I do have subcontractors too. I Okay. actually, yeah, so minsan wala, more on checking na lang ako. For some of my clients, I'm usually busy by the end of month kasi Yes, heavy normally. po ako on advisory. Nasa advisory po ako Mhm. yun. Pero most of my other clients, bookkeeping sila and they are being handled by my subcontractor. So minsan yung Mm. sinasabi ni Miss Yan yan na naghahatid-hatid na lang ako kasi po I have trusted subcontractors here pero hindi pa po tayo agency level. So siguro kung ang busy days ko lang po talaga is yung end of month po. So yan. So if you have the contractor or subcon, ilang Yes po. hours of work daw? Parang, I just Um, want to have an idea as to kung direct client talaga yung work ba? Oo. Yung subcontractors ko po, based on what they're billing me, I think meron ako ditong subcontractors, baka nanonood. Some of them, I contracted them for 20 hours per week. Mm-hmm. Yun. 20 hours per week. Usually, yun po yung max namin. Minsan hindi nila yun nare-reach yun. Kasi minsan ako yung nag-work. So yun po, usually, 20 hours. Hindi ganun ka, kasi I do have clients. Sa 7 clients na yun, yung ibang clients ko, 3 to 4 hours lang. I think 2 of them, 3 to 4 hours lang max. Ganyan. Yung isa, halos 1 to 2 hours lang. Ganun po on a weekly basis. Pero kapag bus season, mas humahaba po yung ano namin. So, kapag ako nagbibigay ng mga quote sa client, depende sa kung ano yung type of business nila. Minsan, pag malinis yung books, it's just 5 to 10 hours per week. Ganun po. And if okay lang po, normally what's the rate dun sa Normally, subcon? sa If okay subcontractors lang. ko po. Opo, no Oo. problem. With my subcontractors, kasi I do have, yung admin ko kasi they are like, I'm basically training her from scratch. Yung admin ko is nagsa-start from 6 to 8. Mhm. Yan. Kasi tinatry ko din pong, ang dami kong mga clients na nag-outsource din and tinatry ko siyang i-match sa mga admin rates, hindi pa sa mga bookkeeper rates. Admin rates na 7.5. Pero yun po, kapag kailangan kitang i-train from scratch, usually it's 6. Hindi na ako bumababa ng 6. Yan, for my bookkeeper, 6 AUD per hour. Kahit sa TikTok, yan din ang sabi ko sa kanila. Huwag kayong tatanggap ng 2. Ang dami ko nakita, 2, 3, 4, 5 medyo okay, pero if it's in AUD, mas better na 6 pataas. Kapag po yung, meron kasi akong nag-start na intern siya sa akin, tapos after a few months, nung nakikita kong nag-handle na siya ng bus, ganyan, tinataasan ko naman po sila. I think right now, 8 na yung isa kong subcon. Yan. Pero yung sa mga Nice. advisory level, eventually, inaano ko naman po, tinatry ko naman. Kasi
merong mga firm na nagbibigay 8 to 10 lang. So yan. And I do have subcontractors that are senior. So kapag kailangan ko ng senior, I know who to pull naman kasi I do have a lot of friends. Usually nagpipay po ako sa mga ano ko, depende sa task, 12 to 18. Ganun po. Subcontractors ko. So hindi naman totaling ganun kalaki yung ano ko. It's just that yun, inaano ko din depende sa task. Tapos depende rin sa agreement namin if okay sa kanila. Kung kaya ko ba silang pasahurin, ganyan. Minsan tinatanong ko lang sila, magkano bang gusto nyo, ganyan. Kasi kung hindi ko afford, back off din ako. Pero ako, for myself, wag po kayong tatanggap ng 6 AUD per hour. Below 6 AUD per hour. Yun po. Thank you. So the next question would be, paano mag-apply ng internship? Di ba, Miss Yan? Ako, tinatanong ko din po nga si Miss Yan about that kasi nag-open ako last time pero naka-hire na po ako. And kung meron po ditong mga taga Bicol, di pa ako mag-open for now pero kasi may iniisip akong client na pwede kong i-open yung internship. Kaso as of the moment po actually, ang nag-hire lang po ako within Camarines Sur kasi I'm very big on the legalities. So pag nag-hire po ako, yung malapit lang kasi may mga kailangang pirmahan na contracts. Yan, kailangan yan po kasi yung commitment ko with my client. Yan, meron akong mga client na lawyer. So, yan, dapat may mga contract kami. Yan, dapat dumaan sa mga legalan. So, within CAMSUR. And another thing, kung bakit po sa CAMSUR ko lang muna or within Bicol po yung hiring ko. Kasi so far sa mga ano ko po, nakikita ko dito, Baguio, ganyan, Cebu, Davao, lalo na sa Manila, ang dami. Pero dito po kasi sa amin, walang masyadong ano. So I'm trying to parang i-offer it muna locally. But before po talaga, nag-offer naman ako sa other, like meron akong interns from Nueva Ecija, ganyan. Yan, yun po. From Iriga. Cam Nortenaga, hello po sa inyo. Ayan, now you know. Now Thank you you so know. much for sharing. Maraming natutunan talaga. Opo. Thank you. Thank you din po sa ano, pag ano ng aking mga ano today. Grabe Malayo. yun. Picture tayo, Oo. guys. Again, ako ang answer ko sa internship, I'd rather straight go to the client. Oo, mas okay po. Diretso na kayo. Kasi again, tinuro na ni Race yung gagawin nyo. All you have to do is apply. Make your own process. Again, I encourage everyone to create Loom videos. Huwag nyo na antayin maging perfect yung Loom videos. Kasi kapag inantayin nyo pang perfect, walang perfect guys na Loom. Practice makes perfect lang. And makikita nyo yung improvement nyo, trial and error kayo. So, ako naman ang ginagawa ko, alam ng iba dyan, yung mga nasa internship ko, may parating akong client. Ang tama naman kasi si Race, by trust kasi. Kasi Mm-mm. pag alam mo, ako talaga, alam nila Israelian, kapag may client, pag may kilala ko na, binabatuhan ko na lang. So ngayon, hindi ako makapag-intern kasi ang in-intern ko ngayon, yung mga team leader na, nagsistart na sila. Marami pa akong utang na internship sa zero class. But dahil nga na-busy ako, hindi ako ulit makakuha. But yung dumadating na kliyente sa akin, tama si Race, yung mga dumadating na client sa akin, alam nyo ba, hindi ako nangunguha ng client. Coming from referral po lahat yon. Why? You just have to build relationship. At isa sa pinaka-rule ko, nag-show up sa Zoom. Yung nagpapa-picture. Yan, gusto natin ng nakasmile. Kanina si ma'am nakasmile na. Kasi doon ko kayo nakikilala, di ba? Sabi ko nga sa inyo, hindi kami nagpapa-picture for nothing. We just want to show lang how confident you are in the Zoom, in the community. Si Reyes, kaya ko siya nakuha kasi tingnan yon, kaka-show up Dahil niya. 'Di ba kinakaladkad ko na lang. So if I were you, all you have to do is show up. Kung may ma-share kayo sa community, do the webinar for us. We'd love to hear from you. Hindi lang to one-sided. We need from you. Ako, ang ma-share ko lang as employer, kaya ko ipakita ngayon yung AI namin. Alam namin kung papasa kayo 85%, 55%, baksak na kayo sa AI namin. Ganun kabilis ngayon ang recruitment. wow. Okay, walang ready. Sis, Ay, pwede Miss ba Yan. pa-share po ng ng video? Ay, naka-share po yung Let's Connect. Ay. Share tayo. Okay lang. Ano ko lang, Miss Yan, add lang po pala, by the way. Kasi may nag-reach out sa akin actually na from one of the local, ano yan. Tapos baka mag-partner kami. Kaya yung may mga viewers ako sa TikTok na nandito din ata ngayon, alam nila yon. If following po kayo sa TikTok, usually nag-share ako ng job ads. Kasi hindi ko naman po kaya lahat. So pag may dumadating, sinishare ko na lang. Like last
2 weeks ago, finance manager, nag-opening. So, yan, abang-abang, nagpo-posting din po ako. Or minsan, na-mention ko sa live, sinasabi ko naman kung kanino mag-a-apply, ganyan. So, yan, sa awa ng Diyos, yung visibility natin sa TikTok, nakakapag-connect between yung mga aspiring or mga looking job seekers, tapos yung mga recruiters. So, yun, pwede po nyo yun. Pwede rin sa LinkedIn, mag-connect-connect na lang po tayo. In-insert ko lang. So, yun, mag-stop sharing na ako. Sure na tayo. Again, sana may natutunan kayo. I hope maraming gantong webinar, lalo sa mga newbies. Ito talaga yung inaantay nila. Naitanong si Maureen Sitar. Actually, yung lumabas kay Maureen sa AI, 85%. Hindi ko alam kung nag-reach out na yung HR namin. So, ganun na po kabilis ngayon ang application. Hindi nyo na kailangan mag-antay. Pag 85% kayo, ipapa-interview ko kay client. So, ganun po kabilis. Siguro tuturo ko na lang next week paano siya sa other side naman. Tama ba, Race? As an employer naman, kasi kayo nasa kabilang side. Ako, as an employer, ano naman yung hinahanap namin? Paano nyo ayusin yung resume nyo? Gusto nyo ba yon? Matagal-tagal na ako din nakapag-webinar. O siya, mag-picture na tayo. Again, thank you, Race. Congratulations. Sobrang Thank you din po. napaka-helpful napaka-valuable. Isa sa mga pinakamagandang tingin ko makakatulong sa inyo. Tama ba? Okay. Sana. Picture. Oo, grabe. 1, 2, 3. Tapos sa LinkedIn, alam nyo na yung drill natin. You have to reshare your takeaways and i-share nyo sa social media kasi makaka-attract kayo ng client. 1, 2, 3. Nasa slide 2 ako konti. Nasa slide 3. Marami na sa slide 3. Hi, Miss Jeng. Si Miss Maureen, ayan. Di ko alam kung nag-email na Maureen sa'yo yung ano ko, HR. Mabilis sa Monday, magpapa-interview na kami. Yung intern ko, yung dalawang intern ko, pina-fast lane ko kasi kilala ko yan. So, hindi ko napapa-interview sa initial. Kasi ganun, by trust na lang kasi ako. Di ba, hygiene, tsaka si Ina, ipapa-next forward ko na siya sa client. So, if I were you, mag-show up lang kayo, give value to the community, and definitely, the reward and the benefits will be yours. Again, thank you so much. God bless everyone. Let's have a good weekend, and I hope, sis, pasanan dong link mo ng PPT. I think pwede bang Ay, i-repost sa community yon? opo, nasend ko na po yung naka-PDF. Ito, isasend ko po ulit. Sige, ako na, re-repost ko dun sa group para balikan nyo again. Pero again, gawa kayo ng action na huwag nyo lang babasahin. Take action and kwento nyo sa amin sa susunod yung mga story nyo ng wins nyo. We love to hear from that. Okay? Thank you Tama ba po. English ko? We have to, ayoko na nga mag-English ko. Alam, tama